Welcome to Donmar TV News Channel. Mag-a-update sa inyo kaugnay po dito sa ilang araw ng kontrobersyal na Rapid Tulfo issue at laban sa DDS at doon din sa aking mga ibang mga video na tinalakay na po dito. Ano pa man, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng Pilipino, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lalo na po ang mga DDS para po sa inyo itong topic na ito. Ang kontrobersyal na si Mr. Tulfo o Rapid Tulfo ay atin muling pag-usapan dahil nga po sa kanyang sinasabi doon ho sa 16 million laban sa 42 million or 50 million. At doon sa kanyang mga ginawa lately ay lumalabas na parang kumakampi siya sa ABS-CBN at nagplano pa na tumakbo sa eleksyon sa 2022. Kung ano man ang kanyang plano, senador or vice president, pero ang usapan parang vice president. Pero dahil nga po sa nag-react kayo ng mga DDS at nasaktan kayo na kayo ay iniwan na inyong paniniwala at kayo sumusuporta sa kanya ay dahil siya ay DDS din o taga-suporta ng ating Pangulo. Pero sa likod pala nito, iba ang kanyang mga ginagawa at galawan. Dahil dyan ay marami po ang mga subscriber niya ang umalis sa kanyang social media at kahit na umabot ng 200 hanggang 300,000 pero parang ako ang tingin ko parang naliliitan pa siya doon sa nawawala dahil nagsalita po siya ay sinasabi niyang fake news at misinformation lang daw itong mga balitang ito samantalang sa kanya nanggaling. Anyway, inyo pong pakinggan itong pong kanyang sinasabi tungkol dyan. Nais ko pong magbigay ng reaksyon hinggil po sa kumakalat na fake news ngayon sa social media. Nais ko pong ituwid ang isang misinformation. This will be my first and last statement hinggil sa issue. After that, move on na ako. At sana maging kayo, move on na rin. First, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente sa darating na halalan. Meron po mga nagkikayat sa akin na maging katandem nila para maging vice presidente this 2022 elections. At yun po ay tinanggihan ko. I said no. Why? Dahil mataas po ang respeto ko kay PRRD, kay Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na halalan. Yun. 2. 16 million and 42 million. Yes, nabanggit ko po yung 42 million. But, hindi ko po subscribers yun. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yun? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment. Na which, kinurek ko naman agad the following segment. Sinabi ko, 16 million voters ni Pangulong Duterte versus 36 million subscribers ng ABS-CBN Entertainment na posibleng mag-clash next year kapag nabuksan ulit yung usapin tungkol po sa prangkisa ng nasabing network. Okay. Kapag halimbawa nagkaroon ng referendum, kunyari lang, yun ang sabi ko, there might be a clash between 16 million voters versus 36 million subscribers ng ABS-CBN magka-clash. Yun po ang sinabi ko. Now, this weekend, marami po akong mga kaibigan na nagsitawagan sa akin. Nabulabog po sila. Meron akong dating classmates. In fact, dalawa dati kong classmates sa high school. Meron po akong mga negosyante na mga kaibigan. I think 4 ata o 5. 5 ata sa kanila ang tumawag sa akin. Meron pa isang abogado na best friend ko na nabulabog. So, nagpaliwanag ako sa kanila. These people are certified die-hard Duterte supporters. And nagtampo sila sa akin. And I explained to them, mga pare ko, misinformation po yan mga nabasa nyo sa social media. Ito yung totoong nangyari. At ito yung totoo kong sinabi. At ito yung totoong totoo. And after I explained to them, and I apologized to them, and I told them, sorry kung kayo ay nakasagap ng misinformation, I apologize to you.
At matapos ko masabi yun, naintindihan nila, then they said, okay, and then they move on. And lastly, Ayan, mga kaibigan, yan po yung sinabi ni Mr. Rapi Tulfo. So, bahala na kayo. Kaya lang ho, yung sinasabi niyang mataas yung kanyang respeto, pero ayaw niyang aminin, talaga naman nagplano siyang gustong tumakbo sa anumang posisyon. At hindi lang niya binanggit, mahirap i-deny, meron kasi mga picture lately na lumabas na kasama niya yung kanyang asawa ng kongresista, kasama si Senator Pacquiao. So, nagkaroon po ng pagdududa ang mga tao na siya isasama kay Pacquiao, na isa ngayon sa mga controversial na lumalaban sa Duterte administration. Isa yan sa dahilan kung bakit nagalit ang mga DDS o Duterte supporters. At saka yung nagbibilang siya ng 9 to 10 months, ay parang kinakalimutan ni Rapi na ang ABS-CBN ay nagpasara ay ang Kongreso dahil hindi binigyan ng prangkisa. Pangalawa, napakaraming mga paglabag nito sa batas. Hindi pwede ang referendum o hindi pwede ito ang paramihan ng vote. Ang kailangan dito ay magbayad muna ng kailang problema sa batas bago bigyan ng prangkisa kung kinakailangan. Eh kung talagang ikaw ay nagmamalasakit sa ating administrasyon, abay bakit mo sinasabi yan? Ang administrasyong Duterte ang nagpasara o ang kasalukuyang gobyerno kung saan nasara ang ABS-CBN dahil hindi binigyan ng prangkisa, nag-expired, dyan po sa Kongreso. So malinaw po ito'y palusot, kaya hindi matanggap. Kung inuulit ko yung sinabi ko sa inyo kanina, ako personal kong opinion dito, parang kahit na ilang araw na pinag-uusapan na sa sinasabing 200 hanggang 300 subscriber na po ang umalis sa kanya, ay baka naliliitan siya. So bahala na kayong mga DDS kung inyong papakita talaga ang inyong tunay na pwersa na huwag kayong sumunod doon sa kanyang social media. Kasi sa kabila po ng 2 o 3 daang nawala sa kanya na mga subscriber, eh parang kadali sa kanyang sabihin ng move on. At saka malinaw doon sa kanyang sinabi. Nagsorry lang siya doon sa mga tumawag sa kanya na mga kaibigan at kaklase at negosyante. Abay, paano yung majority ng mga DDS sa buong mundo? Hindi naman siya nagsorry doon ah. Nireview ko yung lahat ng mga tape niya. Hindi siya nagsorry sa kabuuan ng DDS na sumama ang loob sa kanya dahil paniniwala siya ay tunay na DDS. Yung pala ay may pagdududa na. So, ganun po yung nangyayari. Well, Rapi, kung nakikinig ka man, walang personalan ito, issue itong hindi pangkaraniwan dahil nakasalalay dito ang kinabukasan at yung organization ng DDS sa buong mundo at yung kailang suporta sa ating kasalukuyang pamahalaan. Ayaw kong maniwala, ay lumalabas ng mga balita na talagang unti-unti nang nakikilala ngayon ang tunay na kulay at tunay na kaibigan ng kasalukuyang administrasyon. So, yan po. Kaya inuulit ko, baka naliliitan itong si Rapi sa mga nag-unfollow sa kanya social media dahil parang napakadali sa kanyang akusahang fake news at misinformation. Ay sa kanya nang galing ang lahat ng yan eh. Diba? Kaya tuloy, hindi maiwasan, meron din akong nabasa sa social media na ang gusto ng mga DDS, lie detector, para malaman kung nagsisinungaling ka o hindi. Wow! Kasi hindi na kanyang ginagawa doon sa kanyang programa, di ba? Na kapag ka nagduda nagsisinungaling, sabi niya, lie detector ang kailangan. So ngayon, ikaw ang hinahamon ng mga DDS.